Max POV. Nagpasama sa akin ngayon si Miss G sa ospital para magpa-check up. Sabi kasi niya buntis na raw siya kahit sigurado ako matutuwa si Bossing pag-uwi niya. Magkaka-baby na sila. Meron ngang umaaligid kay Miss G na binubugaw ko, si Alvin. Halatang crush niya si Miss G kaso wala naman siyang pag-asa kaya ako na mismo nagtataboy sa kanya. Masasaktan lang siya dahil in love naman ng mga boss ko. Nandito ako ngayon sa parking space dahil sa entrance ko lang ibinaba si Miss G at naghanap ako ng mapapag-parkingan. Sabi rin niya hintayin ko na lang siya dito. Bababa sana ako na sasakyan na makita ko ang kotse na huminto sa tabi ko. Napatigil ako nang bumaba si Madam sa mismong side kung nasan ako. Babatiin ko sana siya na makita kong may kausap siya sa phone habang nanatili siyang nakatayo sa gilid ko. Bahagya akong ibinaba ang kanang bintana ng kotse nang hindi niya nahahalata, habang ang bintana sa tabi ko ay nakasarado pa rin. Gusto kong makita ang anak ko. Alam kong maaaring galit siya sa akin pero kahit saglit lang. Ate, please nagmamakaawa ko. Anak ko pa rin siya? Pakiusap niya sa kausap sa telepono. Malakas ang boses niya, kaya rinig na rinig ko ang sinasabi niya. Wala kayong karapatang itago sa akin ang anak ko? Napahawak siya sa noo niya at sinuklay ang buhok nang pagpatayan yata siya ng kausap niya sa phone. Anak? May iba pa bang anak si Madam? Hindi ba't yung Mira daw ang anak niya at umuwi naman yon? Hindi nga lang nakarating ng birthday niya. Humakbang na siya para sana pumasok na sa ospital na may sasakyang biglang tumigil sa harap na niya. Kitang-kita ko rin yon dahil nasa harapan din yon ng kotseng sinasakyan ko. Bahagya akong ibinaba ang kinaupuan ko. Tinted ang sasakyan at alam ko, hindi nila ako nakikita. Napakunot ang noo ko na makilala ko ang matandang lalaking bumaba doon, ang lolo ni Bossing. Nakita ko pang medyo napaatras si Madam na makita niya ang matanda na may ngisi sa mga labi nito. Long time no see, Lauren. Bati ni Harold Fletcher. Anong kailangan ninyo sa akin? Ramdam ko ang kaba sa boses ni Madam habang nagsasalita siya. Nakita ko rin na palabas na ng kotse si Kuya Jun, ang driver ni Madam. Wala akong kailangan sa'yo, pero sa anak mo malaki. Wala ng anak ko. Matagal na siyang wala, alam niyo naman yan eh. Nananahimik na ako at wala akong balak makihati sa yamang gusto niyong makuha. Kaya pwede ba, tantanan niyo na ako? Matigas na saad ni Madam. The pendant. Give me the pendant. Sigurado akong sa'yo binigay ng magaling kong anak ang kalahati ng susi kaya ibigay mo na yun sa akin? Tumawa si Madam sa sinabi ni Harold Fletcher. Pendant? Bakit naman ako bibigyan ng isang mahalagang bagay ng anak ninyo? Gayong naging parausan lang naman niya ako. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Matapang na sagot ni Madam. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla niyang dakotin ang buhok ni Madam sa batok at hilahin to papalapit sa kanya. May ibinulong siya at nakita ko ang pag-aalala na bumakas sa mukha nito. Wala ring magawa si Kuya Harold dahil sa malaking lalaking kasama ni Harold Fletcher na masama ang tingin sa kanya. Malakas na tinulak niya si Madam, mabutit na salo ito ni Kuya Jun kaya hindi natumba. I know where your daughter is. If you don't give me what I'm asking, she will face my wrath. Pagbabanta ng matanda bago umalis. Nanatili naman ako sa kinaupuan ko. Hindi ko alam kung anong nangyari. Naguguluhan ako sa naging takbo ng usapan. Nakita kong umiiyak si Madam kaya nagmamadali akong bumaba at lumapit sa kanya. Nakita ko nagulat siya na makita ako. Max, okay lang po ba kayo? Inayos ko ang buhok niya na nagulo dahil sa paghawak na matanda kanina. Yes, okay lang ako. Tumayo siya na maayos. Hinawakan niya ang mga kamay ko. Max, kung anumang nakita mo, pwede bang huwag mong sasabihin kahit kanino? Pakiusap niya sa akin. Tumango ako sa kanya kahit na naguguluhan ako. Galit sa kanya ang lolo ni Bossing. Sinaktan pa siya. Tsaka sa pagkakaintindi ko may hinahanap ang matanda kay Madam at naging sila ng anak ng lolo ni Bossing. Ibig sabihin ba, ang tatay ni Bossing ang tinutukoy nila? Nagkaroon sila ng relasyon ni Madam.
Ngumiti sa akin si Madam at bumaling siya kay Kuya Jun. Jun, ikaw na lang kumuha ng result ng lab test ko. Kilala ka naman na ni Dr. Villanueva? Sige po, sagot ni Kuya Jun at mabilis na umalis para pumasok sa ospital. Si Madam naman napasandal sa kotse niya, halatang problemado siya. Ngumiti siya sa akin pero hindi yun umabot sa mga mata niya. Wala pa rin naman si Miss G kaya sinamahan ko lang siya. Hindi ko inaasahan ang nasaksihan ko kanina. Parang may nalaman ako na hindi ko dapat malaman. Nakakatakot pala ang lolo ni Bossing. Alam kong may mga tanong ka dahil sa nakita mo. He is my ex-boyfriend's father. Ayaw niya sa akin pero hanggang ngayon, mukhang di pa rin siya makamove on na naging kami ng anak niya. Gayong sa dami na naging babae ni Henry, dapat sanay na siya. May hinahanap po siya sa inyo. Wala sa akin ang hinahanap niya. Kaya Max, kung ano mang nakita mo, sana sa atin na lang. Ayoko may iba pang makakaalam. Huwag po kayo mag-alala, hindi naman po ako madaldal. Tsaka sinamahan ko lang po ang boss ko dahil nagpapacheck up din siya. Lahat ng nakita ko walang makakaalam na kahit na sino. Paninigurado ko sa kanya. Ngumiti siya sa akin at tumayo ng tuwid. Salamat. Nagpunta po kayo sa bahay ko noong nakaraan dahil may sasabihin kayo. Ano po yun? Paalala ko sa kanya. May nakapagsabi lang sa akin na Warren keep on pestering you and she was right. Kasi naabutan ko siya sa apartment mo. Max, hindi ako nakikialam but you can't love him. I know you are a tomboy but Warren is a persistent man pero wala namang paninindigan. I saw him once broke a woman's heart and I don't want you to experience the same fate. Stay away from him. Napatitig na lang ako sa kanya. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Kanina kita ko ang takot sa mga mata niya pero ngayon tapang nang nakikita ko. Anong pagkakaiba nila ng lolo ni Bossing? Yung ayaw sa kanya dahil anak nito ang naging karelasyon. Habang si Madam hindi ko naman kaano-ano pero nakikialam siya sa buhay ko. Siguro concern lang siya sa akin o maaaring may galit talaga siya kay Warren. Hindi ako sigurado. Sasagot pa sana ako nang sabay kaming napalingon kay Kuya Jun. Mabilis din naman tong nakabalik. May dala na siyang papel na maaaring ang result ng lab test ni Madam. Hindi ko alam kung anong klaseng lab test yon at wala na akong balak tanungin pa dahil baka isipin niya chismosa na ako. Sige, mauna na kami. Paalam ni Madam. Tumango at ngumiti naman sa akin si Kuya Jun bago sila sumakay ng sasakyan. Napasandal lang ako sa kotseng minamaneho ko. Naguguluhan ako. Yung nakita ko kahit sabihin ko na hindi ko naman sasabihin kahit kanino, napapaisip pa rin ako. Tapos yung tungkol kay Warren at sa galit sa kanya ni Madam. Alam kong may dahilan kung bakit ayaw sa kanya ni Madam, pero ayaw niyang sabihin sa akin. Basta gusto lang niya iwasan ko si Warren. Tumingin ako sa may pasokan ng ospital. Wala pa si Miss G. Baka pumipila pa siya para magpa-check up. Tumunog naman ang phone ko kaya kinuha ko yon sa bulsa ko at nakita kong si nanay ang tumatawag. Kaya agad kong sinagot ang tawag. Anak, kamusta ka na dyan? Agad na tanong niya sa akin. Okay lang po, may problema po ba? Madalas kasi kapag tumatawag siya ay dahil may kailangan siya o ang mga kapatid ko. Matagal bago siya nakasagot. Wala naman, gusto lang kitang kamustahin. Namiss ko na kasi yung panganay ko eh. Napangiti ako sa sinabi ni nanay. Miss ko na rin po kayo. Max, tandaan mo palagi. Kahit anong mangyari, ikaw ang panganay ko. Anak kita at mahal na mahal kita. Kumunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Palagi niyang sinasabi yun sa akin kapag pinapagalitan ako ni tatay. Di naman ako pinapagalitan ni tatay ngayon, pero bakit niya sinasabi yun? At kayo lang po ang nanay ko? Kahit na marami akong pagkukulang, napangiti ako. Wala naman pong perpektong ina. Pero nagpapasalamat ako na nanay ko kayo. Sagot ko sa kanya. Noong wala pa siyang sakit, maayos pang trabaho niya. Lahat naman binibigay niya sa aming magkakapatid. Kapag ayaw kong bigyan ng pambaon ni tatay, talagang dadalhan pa niya ako sa school. Maging siya napapagalitan ni tatay ng dahil sa akin. Nag-iba lang nung nagkasakit siya. Salamat anak. Basta mag-iingat ka palagi dyan ha. Wala ka bang nakikilala na, alam mo na, nagpapatibok ng puso mo? Wala po. Tsaka alam naman ninyo kung ba't ako nandito para magtrabaho. Kaya wag nyo na akong alalahanin. Okay lang po ako. Basta kung may kailangan po kayo, tawagan ninyo ako. Gagawin ko yun ng paraan. Malambing na sagot ko sa kanya.
Mahal na mahal ka ng nanay, Max? Masuyong sagot nito. Napangiti ako. Tumingala ako at kumarap-kurap upang pagilan ng duha ko. Nang ibaba ko ang tawag matapos magpaalam kay nanay, ay mas namiss ko silang lalo. Parang gusto ko biglang umuwi para makita siya. Hindi ko lang alam kung tatanggapin ako ni nanay, pero siguro pagbalik ni Bossing magpapaalam ako saglit. Uuwi ako ng probinsya para dalawin sila. Baka naman kapag nakita ko ni tatay mapatawad na niya ako dahil sa ginawa ko sa panabong na manok niya. Nanatili ako nakasandal sa kotse na makita ko si Miss G, papalapit na sa pesto ko. Pero nahigit ko ang hininga ko na muntik na siyang mabangga. Mayroong motor na mabilis dumaan nang tatawid sana siya kung saan ako nakapark. Mabuti at may lalaking mabilis na nakalapit sa kanya at nahila siya. Si Morris yun. Nagmamadaling lumapit ako kay Miss G. Kita kong namumutla siya. Siguro dahil natakot siya sa nangyari. Di naman na nahabol ang nakamotorsiklo dahil mabilis itong sumibad paalis. Pero sigurado ko, sinadya nitong banggain sana si Miss G dahil lumingon pa ito. Di ko naman makilala ang mukha ng lalaki dahil may helmet ito. Miss G, okay lang po ba kayo? Wala bang masakit sa inyo? Nag-aano lang tanong ko na makalapit ako sa kanya. Napahawak siya sa braso ko. Umuwi na tayo. Nangihinang saad niya sa akin. Bring her home and don't leave her. Ako nang bahalang kumausap ng security para humingi ng copy ng CCTV footage tungkol sa nangyari. Utos sa akin ni Morris kaya mabilis akong tumango. Sinabihan din niya si Miss G na mag-ingat dahil baka may nagbabanta sa buhay ni Miss G at mas malala pang mangyari sa susunod. Hindi ko mapigilang kabahan at mag-alala, lalo na nga't buntis ang amo kong babae. Mabuti na lang talaga at hinila siya ni Morris. Hindi ko rin alam kung bakit nandito ang kapatid ni Bossing. Sinusundan ba niya si Miss G? Stalker ba siya? Pero salamat sa kanya, hindi napahamak ang amo ko. Paano kapag may nangyaring masama kay Miss G? Lalo na't wala pa si Bossing. Kailangan protektahan ko siya habang wala si Bossing. Mas babantayan ko si Miss G. Hindi ko lang maisip kung sinong magtatangka sa buhay niya, lalo na't wala naman akong alam tungkol sa kanya, maliban sa asawa siya ni Bossing. Nang makarating kami sa bahay nila, nanginginig pa siya sa takot, kaya hindi ko siya magawang iwan. Mag-isa lang siya dito sa bahay nila at buntis pa siya, kaya nagpresenta na akong samahan siya ngayong gabi. Ako na nagluto ng hapunan namin dahil kita kong stress pa si Miss G dahil sa nangyari. Habang nagluluto ako at nasa itaas si Miss G, may narinig akong nag-doorbell at may nakita akong isang lalaki na nakatayo sa labas ng gate. Bakit po? Tanong ko pero tayong ulo ko lang ang nakalabas sa gate. May delivery para kay Mrs. George Gallardo? Sagot ng lalaki at pinakita sa akin ang brown envelope. Kinuha ko yon at may pinapirmahan pa siya sa akin. Ngumiti pa sa akin ang lalaki pero napakunot ang noo ko sa kanya. Hindi man lang to nagpaalam at mabilis nang sumakay sa motorsiklo at umalis. Muli kong sinara ang gate at tinignan ang hawak kong envelope. Pinatong ko muna yon sa may gilid na mesa bago ko maling nagpatuloy sa pagluluto. Mamaya ko na lang ibibigay kay Miss G kapag nakababa na siya. Lahat ginagawa ko para lawin si Miss G nang bumaba siya. Kita ko kasing aligaga pa siya. Kinuwento ko pa sa kanya kung paano ko napalaya sa bahay para lang di siya mag-isip tungkol sa nangyari sa kanya. Halata kasing iniisip pa rin niya yon. Max, pwede bang huwag munang bagitin kay Winston ang nangyari kanina? Pakiusap sa akin ni Miss G na matapos na kami maghapunan. Pero kailangan pong malaman ni Bossing ang nangyari. Parang si Madam lang. Ayaw na sabihin ko kahit kanino ang nalalaman ko. Alam ko, sasabihin ko rin naman sa kanya pero pagbalik na niya, ayoko mas mag-alala siya sa akin lalo na't nasa malayo siya. Hayaan mo, mag-iingat akong lalo. Isa pa, kasama naman kita kaya alam kong walang mangyayari. Nginitian niya ako. Pero Miss G ba... Sige na, Max. Nakikiusap ako sa'yo. Wala na akong nagawa kundi tumango na makita kong mukha niyang nakikiusap sa akin. Sana nga lang, walang nangyari sa kanya habang wala pa si Bossing. Mas lalo ko nag-aalala sa kanya. Sinigurado kong nakasara lahat ng pinto at bintana. Pinahiram din ako ng damit ni Miss G. Nahihiya pa nga ako pero sabi niya okay lang daw kaya wala na akong nagawa. Malaki ang guest room. Agad akong naglinis ng katawan at tumiga sa kama. Pakiramdam ko ang dami nangyari ngayong araw. Patulog na sana ako nang makatanggap ako ng mensahe mula kay Warren.
Katatapos ko lang maghugas ng pinggan na makita ko ang text ni Warren. Bugok, "Where are you? You are not in your apartment." Ibig sabihin, nagpunta siya sa apartment ko. Di na ako nagulat doon. Lagi naman siyang pumupunta. Napakunot ang noo ko nang tumawag pa siya, pero pinatay ko ang tawag niya. Hindi pa rin kami bate, kaya bahala siya sa buhay niya. Busy akong bantayan si Miss G, kaya ayoko muna ng istorbo. Yun nakita ko tungkol kay Madam at ang nangyari kay Miss G. Parehong naglalaro sa utak ko, pero ipinilig ko ang ulo ko. Ayoko muna mag-isip. Pipikit na sana ako nang kumatok si Miss G sa pinto, kaya nagmamadali akong bumangon. "Bakit po?" Tumatawag si Warren, gusto ko raw makausap. Di ko mapigilang maasar. Pati si Miss G, niistorbo niya. Inabot sa akin ni Miss G ang phone. "Hello? Hello Max, bakit di ka sumasagot sa tawag ko?" "Warren, kung ayaw mong matulog, magpatulog ka." Masungit na sad ko sa kanya at mabilis na pinatay ang tawag. Nakita ko naman na iiling si Miss G. "Pasensya ka na Miss G, papansin lang talagang bugok na yun eh. Mukha namang seryoso siya sa'yo." Pilit akong ngumiti. "Hindi po, malakas lang amats niya." Hindi ako maniniwalang seryoso si Warren sa nararamdaman niya sa akin. Kung ipinararamdam din niya sa akin, hindi ko siya pwedeng pagkatiwalaan. Muli, bumalik si Miss G sa kwarto niya at muli naman akong nahiga. Pero muli akong napabangon nang maalala ko ang brown envelope na pinadala sa kanya kanina. Bumaba akong muli at kinuha yon. Dapat kanina ko pa to ibinigay sa kanya dahil baka importante ang laman nito. Kumatok ako sa kwarto niya. Mabutit gising pa siya dahil nagaganchilo siya. Binigay ko ang envelope sa kanya bago ko muling bumalik sa guest room. Matutulog na talaga ako. Sure naman akong wala na akong nakalimutan. Pinatay ko rin ang phone ko para di ako matawagan ni Warren. Maaga akong gumising. Tulog pa si Miss G kaya nauna akong bumaba. Nagluto na ako ng almusal para pagising niya may kakainin na siya. Wala namang pasok ngayon dahil linggo kaya hindi ko siya ihahatid sa opisina. Matapos kong magluto, inihanda ko ng mesa, tinugasan ko na ang mga ginamit ko para mamaya ay ang pinagkainan na lang ni Miss G ang huhugasan ko. Katatapos ko lang sa gawain ko nang may dumating. Kilala ko na siya dahil isang beses ko na siyang nakasabay pumarito kaya pinapasok ko na si Ate Melba. Si George, hindi pa ba siya bumaba? Tanong ni Ate Melba sa akin habang tinutulungan ko siya sa mga basurang ilalabas niya. Kinuha ko ang nasa kusina. Wala naman akong gagawin kaya tutulong lang ako sa kanya. Opo, parang masama po yata ang pakiramdam, sagot ko sa kanya. Buntis kasi si Miss G at napapansin ko kagabi pa na parang ang lalim ng iniisip niya. Kanina naman kakatok sana ako sa kwarto niya pero hindi ko na ginawa dahil baka maistorbo ko siya. Sa pagkakaalam ko, minsan antukin daw talaga ang mga buntis, kaya hinayahan ko lang na matulog si Miss G. Ganun ba? Mabuti kahit wala si Winston nandito ka. Kala ko nga nung una kapatid ka ni Winston pero naalala ko, wala nga pala siyang kapatid. Komento nito. Napakunot ang noo ko. Si Morris po, hindi po ba niya yun kapatid? Kasi ang pakilala sa akin ni Morris, kapatid siya ni Bossing. Sa pagkakaalam ko, mag-stepbrother lang sila. Anak si Morris na ikalawang asawa ni Sir Henry? Sagot niya sa akin. Nasaan po si Sir Henry? Kasi hindi ko pa nakikita ang magulang ni Bossing, ibig sabihin ba nun, hiwalay na ang parents niya kasi may ikalawang asawa na ito? Patay na, matagal na. Oh? Di na ako nagtanong pa kay Ate Melba. Pareho kaming may dalang supot ng mga basurang nakuha para ilabas at daanan ng truck nang matigilan ako nang makita ang bagong dating. Ang lolo ni Bossing. Ang aga-aga naman ito para pumarito. Good morning, sir. Magalang nabati ni Ate Melby sa matanda nang bumaba siya ng kotse. Ginawa ko na lang ang ginawa nito at binati ang matanda. Kita ko ang pagkunot ng noo ng matanda nang bumaling siya sa akin pero hindi siya nagsalita at walang imik na pumasok ng gate. Kami naman ni Ate Melba ay nagmamadaling inilagay sa malaking trash can sa labas ng bahay ang mga basura. Papasok sana ako nang hilahin ako ni Ate Melba sa my garden. Tulungan mo na lang muna ako magdilig. Hayaan mo na lang siyang pumasok. Baka mapagalitan pa tayo. Masungit pa naman na matandang yan. Bulong sa akin ni Ate Melba habang hila-hila niya ako. Nagdilig kami ni Ate Melba habang si Sir Harold naman ay nasa loob. Siguro gising na si Miss G at nag-uusap sila. Ate Melba, masama po ba ang ugali ng lolo ni Bossing?
Curious sa tanong ko sa kanya. Sa tingin ko kasi marami siyang alam. Hindi ko alam pero masyado siyang strikto. Parang gusto niya susundin lahat ng sasabihin niya. Kaya kahit nga anak niya dati hindi sila magkasundo. Ewan ko lang ngayong matanda na siya. Baka naman nagbago na. Basta para sigurado, kapag nakita mo siya, iwasan mo na lang. Payo niya sa akin kaya tumango ako sa kanya at nagpatuloy sa pagdidilig. Matapos namin magdilig, nagwawalis naman siya. Pupunta sana ako sa may kabila para kunin ng panggupit ng mga halaman pero eksakto namang lumalabas ng bahay si Sir Harold at nakita niya ako. Lumapit siya sa akin kaya nanatili ako sa tayo ko. What are you doing here? Matigas na tanong niya sa akin. Dito po ako nagtatrabaho. Ako po ang bagong driver ni Miss George. Magalang na sagot ko. Kasasabi pa lang ni Ate Melba na iwasan ko siya, pero mukhang mahihirapan ako kung siya mismong lumalapit sa akin. I want you to resign. If Winston's in need of a driver, he needs to find a man, someone who's suitable for the job. What a girl like you can do. I don't want to see you once again. I come back here. Leave. Utos niya sa akin. Naikuyom ko ang kamao ko. Kahit sabing English ang sinabi niya, malinaw na naiintindihan ko yon. Una, ininsulto niya ako dahil lang babae ako. Iniisip niyang hindi bagay sa akin ang trabaho ko. Pangalawa, gusto niya ako mag-resign para bang siya yung nagpapasweldo sa akin. Alam ko pong babae ako, pero hindi naman ibig sabihin nun hindi ko kayang trabaho ko. Hindi ako papasok bilang driver kung hindi ako marunong magmaneho, sagot ko. I don't care if you can drive or not. I just don't want to see you. You are obviously leeching on my grandson. Do not repeat what I said. Leave and don't come back. Matigas na saan nito. Si Sir Winston po ang nag-hire sa akin kaya I told you to not make me repeat what I said. Don't be stubborn, young lady. You don't know what I can do. You better leave now or better disappear. If you will not listen, I will not spare you. Pagbabanta nito at nilampasan ako. Napasunod ako sa kanya ng tingin. Hindi ko alam bakit ayaw niya sa akin at gusto niyang umalis ako. Wala naman akong nagawang kasalanan sa kanya. Napahinga ako ng malalim. Ayoko ng gulo. Mukhang wala akong choice kundi yung umalis na lang bilang driver ni Miss G bago pa ako pag-initan ng lolo ni Bossing. Kala ko pa naman mabait siya kasi nung birthday niya sinama pa ako ni Warren at nilapitan niya ako. Kahit 2 words lang sinabi niya nun sa akin. Pero ngayon parang ayaw niya akong makita. Pumasok ako sa loob ng bahay at naabutan ko pa si Miss G. Parang nanginginig kaya't nag-aalalang lumapit ako sa kanya. Tinulungan ko siyang tumayo. Mukhang pati siya pinagalitan ng matanda. Grabe naman ang matandang yun. Alam ba niya na buntis si Miss G? Bawal siyang ma-stress. Tinanong ko si Miss G kung okay lang ba siya pero ang sabi niya okay lang daw. Ayoko siyang iwan, pero baka pati siya mapagalitan din ng lolo ni Bossing kapag hindi ako umalis, kaya nagpaalam na ako sa kanya. Nandito naman si Ate Melba. Miss G, magpapaalam na sana ako. Uuwi na muna ako. Mukhang ayaw kasi ng lolo ni Bossing na nandito ako. Wika ako sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Sabi kasi niya, umuwi na raw ako. Subukan ko raw na wag lumapit sa'yo o kay boss kung ayaw ko magalit siya pati sa akin. Pag-amin ko sa kanya para alam niya ang totoo kung bakit kailangan ko nang umuwi. Sigurado ka ba? Kasi wala namang problema sa akin kahit nandito ka pa. Huwag mo na lang siyang pansinin. Di naman pwedeng hindi ko papansinin ang mga sinabi ng lolo ni Bossing. Dahil tingin pa lang niya sa akin parang gusto niya na akong tirisin ng buhay. Di ko alam kung saan nanggagaling ang galit ng matanda. Ayaw ba niya ng babaeng driver para kay Miss G? Dahil wala naman akong nagawang masama dito para magalit siya sa akin. Pero magagalit ang lolo ni Bossing Miss G, parang nakakatakot pa naman yun. Katwiran ko sa kanya. Natatakot akong totohanin nito ang sinabi kapag hindi pa ako umalis. Ganito na lang, tawagan mo na lang ako anytime na kailangan mo ako at sigurado darating ako, paniniguro ko sa kanya. Pwede niya akong tawagan na lang, darating ako, pero baka hindi na ako pwedeng manatili sa bahay na to. Wala nang nagawa si Miss G nang lumabas ako ng bahay. Nagpaalam din ako kay Ate Melba. Uuwi ka? Akala ko ikaw ang kasama ni George habang wala si Winston. Tanong pa niya sa akin. Hindi po. Tatawagan na lang ako ni Miss G kapag kailangan niya ako o may iuutos siya sa akin. Sagot ko kay Ate Melba. Sige ate ha, mauna na ako.
Ngumiti ako sa kanya bago muling tumalikod. Uuwi na lang muna ako. Kahit na nag-aalala ako kay Miss G. Naabutan ko siyang parang stress na stress. Baka pati siya pinagalitan ng matanda dahil nandito ako. Di ko lang talaga maisip kung ano ang nagawa kong kasalanan para magalit sa akin ang lolo ni Bossing. Pagdating ko sa apartment, nakahinga ako na maluwag na makita kong walang kotse na naghihintay sa akin. Ibig sabihin wala si Warren. Pumasok ako ng apartment ko at nagbihis na ako dahil ang suot ko ay ang suot ko pa kahapon. Pero habang natutuyo ako ng buhok, hindi mawala sa isip ko si Miss G. Bigla akong napatayo nang maalala kong muntik na nga palang mapahamak kahapon si Miss G. Nagmamadali akong lumabas muli ng bahay. Hindi ko pala pwedeng iwan si Miss G. Mas malalagot ako kay Bossing kapag may nangyaring masama sa kanya. Buntis ito at kailangan niya na makakasama. Bahala nang magalit ang lolo ni Bossing. Mas nag-aalala ako sa kalagayan ni Miss G. Si Bossing na lang bahala sa lolo niya. Muli akong bumalik sa bahay ni na Bossing pero nagulat pa ako ng pagdating ko ay naroon si Warren at si Sir Enzo. Anong ginagawa nila dito? Mukhang seryosong pinag-uusapan. Nagulat pa sila na makita ako. Nagpaliwanag ako kay Miss G kung bakit bumalik ako. Hindi ko siya pwedeng iwan dahil ako naman ang malalagot kay Bossing kapag may nangyaring masama sa kanya. Sina Warren at Sir Enzo naman nagulat nang malaman nila na muntik nang mabangga si Miss G kahapon at sinasadya pa yon. Napilitan tuloy akong sabihin sa kanila ang buong nangyari. Hindi ko na muna pinansin ang alitan namin ni Warren at ang kakaibang ugali ni Sir Enzo. Parang ang taray kasi ni Sir Enzo ngayon, malayo sa pagkakaalam kong tahimik lamang siya. Pero kung iniisip ko na yun lang ang nangyari, mas nagulat kami nang aminin sa amin ni Miss G na may mga threat na pala siyang natatanggap mula nang umalis si Bossing. Yung regalong natanggap ko noong nakaraan na para daw sa kanya, bulok na dagaraw ang laman. May inaccept kasi akong regalo na pinabibigay sa kanya. Kala ko normal na regalo lang. Mabuti na lang pala at bumalik ako. Hindi ko inaasahan na nanganganib pala ang buhay niya. Sinubukan ni na Sir Enzo at Warren na tawagan si Bossing pero hindi siya makontakt. Malayo ang Spain at baka busy si Bossing pero kailangan niyang malaman na nasa kapahamakan ng asawa niya. Kita ko ang pag-aalala sa mukha ni na Warren at Sir Enzo. Napapakunot pa ako sa pagpilantik ng kamay ni Sir Enzo habang nagtutulpok siya sa cellphone para tawagan si Bossing na hindi naman sumasagot. Bakit parang bakla siyang kumilos? Nakita ko na siya before. Mas nakakatakot pa siyang tumingin kaysa kay Sir Six, pero iba ang itsura niya ngayon. Ipinilig ko ang ulo ko. Kung ano-anong napapansin ko, ngayong nag-aalala na nga sila. Napatingin ako kay Warren at nagtama ang mga mata namin, pero agad akong umiwas ng tingin. Kita kong parehong nag-aalala ang mga kaibigan ni Bossing, kaya hindi ko rin mapigilang mag-alala. Akala ko nababantayan ko ng maayos si Miss G, pero wala akong kamalay-malay, nakanganib na pala ang buhay niya. Stay here. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Kapag may napansin kayong kakaiba, tumawag agad kayo sa amin. Wika ni Warren kay Miss G na tumangulang bilang sagot. Bumaling siya sa akin. Stay here too. Samahan mo na lang muna si George. Tumango din ako. Seryosong mukha niya ngayon siguro dahil nasa panganib ang buhay ni Miss G at wala si Bossing. Nang makaalis na si Warren at Sir Enzo, nagpaalam si Miss G na aakit siya sa kwarto kaya tumango ako. Ako naman nagtungo ng kusina para maghanda na ng tanghalian. Abala naman sa paglalaba sa likod si Ate Melba. Kailangan kong magluto para may kainin kami. Nang matapos kong magluto, umakyat na ako sa taas para tawagin si Miss G. Pero nakailang katok na ako, wala pa rin sumasagot. Pinihit ko ang seradura at bumukas iyon, kaya't sumilip ako. Wala si Miss G sa kama? Miss G? Tawag ko sa pangalan niya. Walang sumasagot. Tumingin ako sa may table niya at lumapit ako doon nang mapansin ko ang mga larawang nakakalat sa ibabaw ng table. Napakunot ang noo ko na makita ko ang mga larawan. Si Miss Riona yon at si Bossing. Nanlalaki ang mga mata ko na makita ko ang larawan. May magkatabi pa sa kama at meron ding baby na buhat-buhat ni Miss Riona. Naalala ko bigla si Warren. Huwag nilang sabihin na same feathers flock together talaga silang mag-best friend. Pero imposibleng niloloko ni Bossing si Miss G. Ngunit paano ko ipapaliwanag ang mga larawang nakita ko? Napalingon ako sa paligid.
Kinatok ko ang banyo. Wala doon si Miss G. Wala rin sa walk-in closet nila. Nagtatakbo ko pababa para hanapin siya. Hindi pwedeng umalis siya nang hindi ko namamalayan habang nagluluto ako. Ngunit pababa pa lang ako ng hagdan nang mapatumba ako dahil sa sakit at tumama sa balikat ko kaya napaupo ako. Nanlaki ang mga mata ko na makita ko ang dugo sa kamay ko nang hawakan ko ang balikat ko. Kasabay nun ay ang sunod-sunod na putok ng baril.